Naalala ni Mela ang kanyang mga magulang habang kausap ang mga magsasaka sa Barrio San Diego sa bayan ng Kapintañez. Iyon ang bayan na katabi ng bayang kinalakihan niya, ang Pakit-Pakitan. Ang mag-asawang kausap niya ay isa sa mga pamilya ng magsasaka na labis na naapektuhan mula nang buksan ng teritoryo de los Forbes. Ilang taon na ang nakararaan. Mukhang excited tayo Kinindatan ni Julian si Jonas. Nagkataon na nagkita sila sa isang flower shop sa loob ng Glorieta. Alam na kaagad niya kung para kanino ang bulaklak na binili nito. Para sa nobya nitong ilang taong hindi nakita. Reunited ang dalawa, kaya naman pala nung birthday ni Will ay hindi ito masyadong nag-participate sa kasayahan. He was loyal and faithful. What's up? Patuloy nito. Naalala mo yung nabanggit ko sa inyo dati na isang babaeng baka pakasalan ko balang araw? Yeah. At natatandaan ko rin pinagtawanan ka lang namin. He snickered. Well, laugh no more, my friend. She's gonna be mine. Really? And you're gonna marry her? Hell no. It's too early. Natawa na naman ito. Maya-maya ay nagseryoso. I might get married soon. Shut up! Let me rephrase that. I will get married soon. Get out of here, man. Why is everyone getting married? Una si Cholo, tapos si kakasal na rin si Bert next year. Ikaw rin? You're putting me on. But I guess, I'm gonna marry soon. I think Tanya's pregnant. Napaawang ang kanyang mga labi. Mukhang seryoso nga ito. At mukhang siya nga ang unang sinabihan nito. Napailing siya. What? Di ba sinabi ko sa'yo? Gumamit ka ng kondom. Babies are enemies. Natawa ito. You know what? A sweet little thing isn't an enemy. Ew! Nalukot ang mukha niya. Really? Sweet little thing? They might look cute, but they are monsters. You can just say that because you've never been in love. Ew, kadiri ka. Sige na nga, mauna na ako sa'yo. Baka mahawa pa ako sa kabaduyan mo. When are you gonna tell them anyway? Tomorrow? Big ceremony? I don't know. I haven't proposed yet. What? Then how sure are you that she's pregnant? It's just a hunch. See, tumalikod na ito. Ilang sandaling nakatayo lamang siya roon. Sa huli ay nagkibit-balikat siya. Iyon ang gusto ng mga ito. Wala siyang magagawa. At least, siya ay hindi muna mag-aasawa. Bakit ba siya magmamadali? Masaya siya sa pagkabinata niya. Masaya rin siya sa trabaho niya sa kanilang magkakapatid na ipinagkatiwala ng mga magulang nila ang shares sa family-owned corporation. At ngayon, ang pinapantasya niyang babae noon ay nakakadate niya na ngayon. Life was perfect for him. Loisa was his fantasy. Cheerleader ito noong kolehiyo at noon pa man ay pantasya na niya. Unfortunately, hindi niya magawang pormahan ito dahil porter na ito nung freshman siya. Ang sabi niya, masyado pa raw bata ito when he asked her out. But now, things were changing. Older women dating younger men were the thing nowadays. At ilang ulit na nga silang nagdidate nito. She was now a soap opera star and he was her biggest fan. Single pa rin ito at bagay sila sa kanyang opinyon. Bago siya magtuloy sa restaurant na napag-usapan, ay dumaan muna siya ng mercury drug and he bought some rubber. Pagkatapos ng isang buwang interview at research, ay nauwi sa isang konklusyon si Mela. Salot sa bayan nila ang teritoryo de los Forbes. Alam niyang may mga permit ang mga ito ayon na rin sa munisipyo. Ngunit ang hula niya ay dinaan ng lahat sa red tape. Baka walang tamang sanitation ng lugar at dahil may golf course ang mga ito, ilang libong galon na tubig bawat araw ang tiyak na nakukonsumo nito. Apektado na ang water supply ng lahat. Dapat talaga ay maisabatas ang isang bill na mas nagpoprotekta sa kapaligiran. Ang mga golf courses ay salot sa kalikasan. Ang mga establishmento na gumagamit ng impluensya para sa mga permit ay marapat lamang na idemanda. Ilang ulit siyang sumulat sa pamunuan ng teritoryo upang inspeksyonin ang lugar, ngunit hindi siya pinagbigyan. Dapat ngayon na kumilos. Apo, magkalmasay ka muna. Wika sa kanya ng kanyang lola. Minsan nakukonsensya siya rito. Mas magandang buhay ang pangarap niya rito, ngunit mas pinili niya ang isang trabahong maliit lamang ang sweldo. Pero naisip din niya na para din naman dito ang kanyang ginagawa. Para sa kapakanan ng bayan ang ginagawa niya. At mabuti ang pamumuhay nito kung ang bayan ay maayos. Kayo po, Lola. Saan ba ang lakad mo, Apo? Tanong nito. Diyan po sa teritoryo, Lola. Mag-arali kami.
Ayaw sumama ng ibang magsasaka, pero marami rin akong nahakot. Naku, kung ako ang tatanong mo, huwag mo na lang ituloy yan na po. Hindi po pwede, Lola. Sila ang dahilan kung bakit naghihirap ang mga kababayan natin. Kapag pinalampas natin ito, hanggang kailan nila tayo sasamantalahin? Marubrob ang kanyang pagnanais na itama ang maling sistema. Iyon ang sanhi ng kamatayan ng kanyang magulang. Alam niya kung paano maudila dahil lamang sa ibang ganid na tao. Ayaw niyang magkaroon ng mga tulad niya. Apo, sa pakikipaglaban na yan, nadali ang mga magulang mo. Pati ba naman ikaw? Hinawakan niya ang kamay nito. Huwag kayong mag-alala, Lola. Iba ako. Iba sila. Isa pa, hindi naman ako bayolenteng tao, Lola. Alam niyo naman yun, di ba? Manang-mana ka nga sa ama mo. Wala na itong nagawa. Siya naman ay nagmano rito. Pagkatapos ay dumiretso na sa one gate ng teritoryo. Doon ang usapan nila ng mga kasamahan niyang lalihista. Laking pagkadismaya niya nang maabutan sa kanilang pagtitipunan ang dalawang kaibigan niya at walang magsasaka lamang. Ang inaasahan niya ay aabot sila sa 50. Nilapitan kaagad niya ang mga magsasaka. Nasaan na po ang iba? Ayaw magsisama, Ineng. Natatakot sila. Huwag kayong mag-alala. Dadami rin tayo kapag nakita nila na may laban tayo. Pagbibigay assurance niya sa mga ito. Nilapitan na niya ang mga kaibigang sina Ana at Chingay. Galing ang mga ito ng Maynila. Oh, heto ang megaphone mo. Medyo diinan mo na lang ang pagpisila dahil nasira ko nung isang linggo eh. Wika ni Chingay. Tumikim muna siya bagong nagsimula sa pagsasalita sa megaphone. Ipaglaban ang karapatan ng mga magsasaka sa pakit-pakitan at mga kalapit na bayan. Ipaglaban ng ordinaryong mamamayan ng lipunan. Ang lugar na ito ang siyang pangunahing sumisira sa kabuhayan ng ating kababayan. Teritoryo de los Forbes, maninira ng kapaligiran. Teritoryo de los Forbes, teritoryo ng mga gahaman. Sa araw-araw na pag-ooperate ng isang golf course, gaano karaming tubig ang kailangan? Habang ang mga magsasaka at ordinaryong mamamayan ay nagtsatsaga sa iisang poso kada barangay. Gayong dati naman ay may supply ng tubig bawat bahay. Ang mayayamang miyembro ay naglalaro sa lunti ang kapaligiran. Tama! Hiyaw ng kanyang mga kasama. Teritoryo de los Forbes, salot sa lipunan! Teritoryo de los Forbes, salot sa lipunan! Noon lamang sila nilapitan ng 5 security guards at pilitin na boy. Nagkapit-bisig silang labing-isa. Hindi kami aalis hanggat hindi kami pinapakinggan, sigaw niya. Ipaglalaban namin ang aming karapatan. Kapag sinaktan niyo kami, idademanda namin kayo. Maya-maya ay dumami na ang mga gwardya at humarang sa kanila. Gayunpaman ay patuloy siya sa pagsasalita sa megaphone. Sanay siya sa pagrarally. Teritoryo de los Forbes! Teritoryo ng mga gahaman! Iyon ang paulit-ulit na sinisigaw nila. Hanggang sa bumukas ang gate. Isang lalaki ang lumabas mula roon. May kasama pang 2 nakapolo at barong na lalaki sa likod. Oh, si Julian Vasquez! Wika niya ng mamukhaan ng lalaki. Nakita niya na ito dati pa sa hili. Ang kapal ng mukha. Nagsama pa ng bodyguards. Muli siya nagsalita sa megaphone. Teritoryo de los Forbes! Lungga ng mapagsamantala! Miss, may permit ka ba? Nakakunot noong tanong nito sa kanya. Wala, dahil ayaw kaming bigyan. Angil niya. Pero hindi kami naniniwala sa permit. Dahil sinisikil nun ang malayang pamamahayag ng damdamin. Natawa naman ito. Sinisikil ang malayang pamamahayag ng damdamin? Hinimas pa nito ang baba. Saan mo naman natutunan yan? You're a leftist, aren't you? Hindi kami makakaliwa. Itatama lamang namin ng mali. May batas tayo. Pwede namin kayong idemanda dahil sa ginagawa nyo. Kaya umuwi na kayo o mapipilitan akong idemanda kayong lahat. Kilala niyo naman siguro si Attorney Resplendor, di ba? Gumisi ito. Nais niyang manlumo sapagkat humingi pa rito ng tawad ang mga kasamahan nilang magsasaka. Huwag kayong matakot mga kasama. Ma'am, gusto ka naming tulungan pero wala kaming pambayad ng abogado. Wika kaagad ng isang magsasaka. Pasensya na po sir. Baka po may opening kayo riyan. Wala kasing trabaho ang anak ko eh. Mang Cardo? Nabiglang bulalas niya. Ngunit inignora lamang siya nito. Ako naman po sana ay kahit anong trabaho. Baka po may pwede pa rin pasukan. Wika pa ng isang magsasaka. Hindik na hindik siya sa mga nangyayari. Actually, mapag-uusapan naman po yan. Nasa loob ang kapatid ko. Siya nang bahala sa inyo. Nako, maraming salamat po sir. Hindi kayo alis. Mang Cardo, wala ba kayong paninindigan? Hindi ito makatingin sa kanya. Nais niyang magwala. Noon lamang nangyari sa rally niya ang ganoon.
Binalingan niya si Julian. Nakangisi ito sa kanya. Umuwi ka na. Saka ito tumalikod. Teritoryo de los Forbes! Mapagsamantala! Sigaw niya. Nilingon siya nito. What's your name, miss? Mela. At hindi kami titigil hanggat hindi ito natatama. What a name. By the way, you're cute. Napaawang ang kanyang mga labi at wala nang nasabi hanggang sa tuluyan na itong pumasok sa gate kasama ang 8 magsasaka na hakot niya. Naiwan siyang nakakapit-bisig pa rin sa dalawa niyang kaibigan. Sexual harassment ang ginawa niya. Malinaw? Hirit pa niya. Babalik tayo rito. At sa pagbalik natin, mas marami na tayong hakot. Mga magsasakang may paninindigan. Inis na tumalikod na rin siya. Kinabukasan, muling bumalik si Mela sa teritoryo kasama ang kanyang 2 kaibigan na sina Ana at Chingay. Nilapitan sila ng gwardya. Miss, bawal na talaga kayo dito. Ibinilin kayo ng amo namin sa amin. Hindi na talaga kayo pwedeng mag-rally dito. Hindi kami aalis dito. Matigas niyang sabi. Kahit na anong pakiusap ng gwardya ay hindi sila umalis roon. Kakaunti man tayong naisipaglaban ang karapatan ng mga ordinaryong magsasaka at mangingisda, hindi nangangahulugan na wala tayong magagawa, sapagkat ang katotohanan ay nasa panig natin. Teritoryo de los Forbes! Salot ng pakit-pakitan! Salot! Sabay na wika ni na Ana at Chingay. Ganun na lamang ang gulat niya nang maya-maya ay may dumating na 2 police cars. Kung mamalasan ka nga naman, sambit ni Mela. Sumama na kayo ng maayos. May restraining order na kayo. Bawal na kayo rito. Wika ng isang pulis. Mukha naman itong mabait. Huwag na tayong magpahirapan. Alam naman ninyong bawal ito. Sumama na lang kayo sa amin. Matagal pa silang nakipagdebate, ngunit sa huli ay wala rin silang nagawa. Sumama na lamang sila sa patrol car. Nang maareglo na niya ang gusot sa presinto, ay niyaya ulit niya ang mga kaibigan at nagdesisyon silang bumalik doon. Hindi ka pa rin ba nagsasawa? Napatingin si Mela sa sasakyan na papasok sa teritoryo. Si Julian Vasquez ang sakay nito at nakakunot ang noon nito. Hanggat hindi kami pinapakinggan, hindi kami aalis rito. You're crazy women. Bale walang sagot nito, saka ipinasok na ang sasakyan. Napaismid naman siya. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa nating pag-usapan ang gagawin sa babaeng yun. Wika ni Julian. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis. Nagkaroon sila ng biglaang meeting nang dahil lamang sa isang relihistang si Mela. And what are your suggestions, smart guy? Tanong ni Bert. Press more charges. That would keep her quiet. Problem solved. I can't believe I missed a date for that little... Whatever. I have your information about her. Ani ni Will. Saka ipinasa sa kanila ang isang folder. Nakatala roon ang background ng babae. Napansin niya kaagad na iisa na lamang pala ang kamag-anak nito sa mundo. Ang lola nito. You know what? Even without this, I don't think we could press more charges. Have you seen her? Ani ni Jonas. Yes, I have. And she looks pretty to me. Look, I'm in a hurry. Can we skip this? Magbabatahan na tayo. I say, we press more charges. Alright. Who's with Jules? Tanong ni Will. Oh, come on. Sambit niya nang siya lamang ang magtaas ng kamay. The other guys just snickered. Fine. But stay true to my words. She deserves war. Siya rin naman ang nag-insist nito in the first place. Idedemanda siya dahil siya naman ang wala sa ayos. She will eventually give up. It's a foolproof plan. Julian, we are all in a hurry. But that's enough. I suggest one of us take care of her personally. Hindi pwedeng idemanda. Kailangan magawa ng paraan without scandal. Come on, she only gets minimum wage. So? Muling hirit niya. Ang ibig sabihin, lahat ng minimum wage ng sweldo, pwedeng gulpihin tayo at hindi tayo kilos ng tama? Shut up, kid. Sabi ng kuya niya. I agree with you, Will. Me too. Sabi naman ni Salvador. Isa-isa pang nagsitayuan ng lahat. Napabuntong hininga siya kahit hindi niya maiwasang mapaismid. Mukhang matatagalan pa yata ang meeting. Baka tatawagan na lamang niya si Loisa upang ikansela ang kanilang midnight rendezvous. Sayang, he was looking forward to it big time. So sino sa atin? Tanong ni Jonas. Definitely not me. Sabi kaagad niya, umismid pa siya. Kung magbubunutan man, dapat lamang na hindi nakasali ang kanyang pangalan. Oo, at para sa kanya, cute si Mela. Pero ngayon iniinis na siya dito. Lalo na itong dahilan kung bakit hindi matutuloy ang meeting nila ni Loisa. I suggest, Julian. Sabi ng kanyang kapatid. Yeah, right. Bali walang sabi niya. Yeah,
Why not you, Jules? They all selected him. Guys, it ain't funny. Sinipat niya ang relo. Kung mag-helicopter siya, baka makahabol pa siya sa usapan nila ni Loisa. Basta matapos na kaagad ang meeting. Who's in favor of giving Jules this task? Mapang-asar ng ngiti ni Will. Lahat ng mga ito ay nagtaas ng kamay. Nalaglag ang kanyang panga. Napatayo siya kasabay ng pagbagsak ng kamao sa mesa. Oh, come on. Are you guys kidding me? Lahat ng mga ito ay ngingiti-ngiti. Umapila siya kay Will. Will, man, this isn't fair. And you know it. Well, magbobotohan na tayo. At ang majority, ikaw ang pinili. Alam niyo, pinagtitripan niyo lang ako eh. Dapat nga akong hindi kasali sa pagpipilian eh. I hate that woman. I saw the security tapes. And you tell her that you find her cute. Am I right? I find monkeys cute as well, if you know what I'm saying. Nangangambang sabi niya. Meeting adjourned. Hey, no way! This isn't fair and you all know it. Kulang na lamang ay magwala siya. Wala sa schedule niya ang bantayan ng Mela na yun. I don't know what to do. Paraan ka namang bata eh. Wika ni Daniel. No way! Hey! Naampas na naman niya ang mesa. Okay, magbuton ulit tayo. I nominate Kuya Anton. Let's all admit it. Siya ang pinakaseryoso dito. Alam mong marami akong trabaho, Jules. Kaagad na protesta ng kapatid. Alright, how about Bert? Siya ang kailangang mag-deal since he's the operation manager. No, masyado na akong maraming trabaho para idagdag pa si Mela. Fine! Nanidedemanda ko siya. You know you can't do that. Saad ni Will. And by the way, she's still outside. Nagrarally. Hanggang ngayon. She's crazy. I suggest, hindi na natapos ang kanyang sasabihin sapagkat nagsitayuan na ang lahat. Padabog siyang lumabas na rin. Harapin niya si Mela. Kailangan kita makausap, babae. Nabigla si Mela sa sinabi ni Julian. Naghahanda na silang umuwing magkakaibigan nun. Ako? Tanong niya sa lalaki. O, ikaw. Sa lubong ang kilay nitong halatang galit. Sige, mauna na kayo. Ako nang bahala. Sigurado ka? Oo, kaya ko ito. Nilapitan niya si Julian. Parang alam na niya ang mangyayari. Marahil ay sasabihin siya nito na wag na muling bumalik doon. Ayun ang nasa isip niya. Ngunit nagkakamali ito kung inaakala nitong basta-basta na lamang siyang susuko. Dahil babalik siya roon sa susunod na linggo. Come with me. Wika ng lalaki nang makalapit siya. Sumama naman siya papasok sa teritoryo. Noon pa lamang siya makakapasok doon. Bagamat alam na niyang maganda sa loob dahil maraming brochures na ng lugar ang kanyang nakita. May website din ng mga ito sa internet. Nalula pa rin siya nang makapasok. Bakit mo ako pinapapasok dito? Ang tagal-tagal ko nang, shut up, okay? Baling ka agad nito sa kanya. Pinuksan nito ang pinto ng kotseng nakaparada sa hindi kalayuan. Huwag mo akong ma-shut up dyan. Hindi ako natatakot sa'yo. Angil ka agad niya. Just get in. Napilitan na rin siyang sumakay. Na-curious din kasi siyang malaman kung ano ang intensyon nito. Sa isang tila subdivision niya ito dinala. Mayroong arko roon na nagsasabing ang domisilyo de los Verdes. May bala ka pa rin bang mag-rally? Tanong nito sa kanya. Oo. At hindi mo ako masusulan, no? Wala akong balak na sulan ka. Ang balak ko, demanda ka pa. Tinatakot mo ba ako? Matapang na balik niya dito. Hindi ako marunong matakot. Hindi lang yun. Pati ang lola mo idedemanda ko. Nagpapatawa ka? Walang kaso ang lola ko. Wala siyang kinalaman dito. Wala ka bang tiwala kay Atty. Resplandor? Mahahanapan niya ng kaso ang lola mo. Huwag kang mag-alala. Bukod pa ron, wala kang makukuhanan ng tulong. Idedemanda ko rin kasi ang mga kaibigan mo. Makukulong kayong lahat. Sama-sama sa isang selda. Masaya, di ba? Tinatakot mo lang ako. Lakas loob na sabi niya. Kahit ang totoo ay kinakabahan na siya. Sa makatwid, nagre-research na ito at tama ang sinasabi nito. Hindi ito ang tipo ng taong nananakot lamang. Kung lalaban siya, malamang makakalusot ang lola niya. Ngunit kawawa naman dahil sa tandang yun ay makakasuhan pa. Isa pa, sino lamang ang tutulong dito kung makukulong rin siya. Dama niya ang pagbutil-butil ng pawis niya sa noo. Ang buong akala niya ay may hina ang mga ito sapagkat hindi na nagtangkang ipapulis pa sila. Ayun pala, inalam na ng mga ito ang lahat ng tungkol sa kanya. Hindi na siya masusurpresa kung malalaman pa nito maging ang paborito niyang pagkain. Ang mga tulad nito ay ang tipong kayang bilhin ng lahat ng naisin.
Bumuntong hininga ito na tila ba nauubusan na ng pasensya. At kung nanakot man ako, hindi ka ba natatakot? Hindi. Matapang na tugon niya. Lalaban ako. Walang atrasan. Then you leave me no choice. Bumaba na ito ng kotse. Bago pa siya makahuma ay nabuksan nito ang pinto sa side niya. Nang makababa siya ay parang sakong binuhat siya nito papasok sa napakalaking bahay. Wala siyang nagawa kundi paghampasin ang likod nito. Walang yaka! Kriminal! Ganid! Magkikita tayo sa korte! Ibaba mo ako! Mapangasar na tumawa lamang ito. Hindi makapaniwala si Mela sa nangyayari. Nakakulong na siya ngayon sa isa sa mga kwarto sa bahay na yon, na nauhulaan niyang pag-aari ni Julian Vasquez. Ikinandado nito iyon at iniwan siya roon. Bukod pa ron, tinangay nito ang cellphone niya. Kinapkapan pa siya nito at kinuha ang kaawa-awang 5,110 niya. Naghihimagsik ang kanyang kalooban sa aksyong iyon ng binata. Marami na siyang naiisip na ikakaso rito. Kabilang na doon ang kidnapping, sexual harassment at attempted homicide. Dinala siya nito sa bahay nito. Baka balak siyang patay nito. Nilapitan kaagad niya ang bintana. Walang pag-asang makalusot siya roon sapagkat naka-welding ang grills nun. Hindi siya mapakali sa loob. Palakad-lakad lamang siya. Sa huli ay kinuha niya mula sa mesa ang isang kandelabra. Sakaling pumasok uli si Julian ay hahatawin niya ito sa ulo. Baka tama ang hinala niyang ipapapatay na siya nito at patatahimikin ng tuluyan. Walang yaka talaga. Bulalas niya sa kawalan. Kay dali siyang nadala nito sa kwarto na yun. Ang pagsusuntok niya rito ay tila walang epekto. Paano naman ay malaking lalaki rin ito, bukod pa sa may kaliitan siya. Tipikal na Pilipina ang tangkad niya. 5 talampakan lamang. Balingkinita ng kanyang katawan at sadyang physically impossible na makalaban siya sa tulad ni Julian Vasquez. Ngunit sisiguraduhin niya na sa tulong ng kandelabrang hawak niya ay hindi na ito makakapalag at makakatakas na siya mamaya. Walang pagkainit na naghintay siya sa gilid ng pinto, kahit malaki naman ang kwarto. Ayaw niyang mahuli na wala sa posisyon. Desidido na siyang maghintay roon kahit naugatin pa siya. Makalipas lamang ang mahigit kalahating oras ay may narinig na siyang kaluskos sa labas. Tumakbo siya sa bintana. Nakaparada na nga ang kotse sa garahe. Nagantada siya at pumwesto na sa tabi ng pinto. Maya-maya pa ay bumukas na yon. Ubod ng lakas na hahatawin na sana niya ito sa ulo. Ngunit na isang ganito ang braso. Isang malakas na hiyawang kumawala sa mga labi nito. Sinamantala na niya ang pagkakataon. Habang hawak nito ang braso ay dinagukan niya ito sa ulo at nagtatakbo pababa ng hagdan. Ikaw! Bulyaw nito sa tinig na hindi makakaila ang sakit na nadarama. Solid yung hataw niya dahil antike ang kandelabra. Tiyak na ilang araw na mamamaga ang braso nito. Kabado siya ngunit nagawa niyang tumakbo ng mabilis. Hindi na siya nag-aabalang lingunin pa ang binata. Malapit na siya sa gate nang mapatili siya. Pumaikot sa kanyang bewang ang isang braso nito. At muli siyang pinasan nito na tila siya ay isang bubig ng saging. Walang yaka! Wala kang puso! Pagtatalak niya. Nagmistulang kitikiti siya sa pagpalag. Tumigil ka at baka may pagsakita. Bato ang sahig. Gusto mo bang mabasag ang ulo mo, ha? Saway nito sa kanya. Ang kulit mong babae ka. Sinusubukan mo talaga ako. Huwag mo akong sagarin at malapit na akong mapikon sa'yo. Bubugbugin talaga kita. Ngunit hindi siya natakot. Lalaban siya kahit sa huling hininga niya. Patuloy siya sa pagpalag. Sa kalaunan, ibinagsak siya nito sa sopa. May diferensya ka rin, no? Tinuro nito ang sentido. Ikaw na nga ang mali. Ikaw pang may galang magalit. Hindi na maipinta ang mukha nito. Pulang-pula na yun. Tumaas baba na rin ang dibdib nito. I've never hated a woman like this before. Aktong tatayo na naman siya nang kaagad siyang lapitan nito. Hinawakan nito ang mga braso niya. Ano ba? Pakawalan mo ko. Walang yaka. Idedemand na kita. Bulyaw niya rito. Pinanlisikan lamang siya nito ng mga mata sa kasinakop ang kanyang mga labi. Natigalgal siya dahil iyon ang kanyang first kiss. Bigla ay nalito siya. Hindi niya inaasahan na ganoon ang gagawin nito at lalong hindi niya inaasahan na masarap palang mahalikan. Panandali ang hindi gumana ang isip niya. Nagmistulang tuod siya. Habang ang mga labi nitong kanina ay mariing, ngayon ay magaan na ang pagkakalapat sa kanyang mga labi. Nanlalaki na ang mga mata niya. Sa puntong iyon, ay kumalas na ito. Isang ngisi ang pumorma sa mga labi nito. Natahimik ka, no? Tila nangiinis pang sabi nito. But you're the ice queen. Apparently, not a bit of response. Sigurado ko yan ang first kiss mo. Bastos! Bawi niya. Ganun na lamang ang asal ng kanyang dibdib. Bigla ay parang nais niyang maluha
Ano ang karapatan ng lalaking tong kunin ng kanyang first kiss? Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang maulila siya, pakiramdam niya ay napaka-helpless niya. Ayaw na ayaw niya ng ganung pakiramdam, at ang hudas na ito ay sasaglit pa lamang niya nakakilala ay pinadama na iyon sa kanya. Nagre-rebelde ang kalooban niya dahil sa halik na iyon. Rapist! Rapist ka, rapist! Singhal niya rito. Idedemanda talaga kita. Shut up, or I'll kiss you again. You cold witch. Natahimik siya. Naupo ito sa coffee table sa tapat niya. Nitigan nito ang kanyang mukha. May munting ngisi sa mga labi nito. Naiinis at nalilito pa rin siya. Kaya nagpasya siyang magyuko na lamang ng ulo. Ngunit itinaas nito ang kanyang mukha. Kaagad na tinabig niya ang kamay nito. Ikaw, makinig ka sa akin. You will stay here until I see you're not a threat to us anymore. Do you understand? Nagbabaliw ka kung iniisip mong gagawin ko yun. Puno ng kombiksyon ang kanyang tinig. Kaagad na napuno ang ideya sa isip niya kung paano makakatakas roon. Naisip niyang mahihirapan siyang makalabas ng teritoryo. Naalala mo ba ang usapan natin kanina? Dedemanda kita kapag hindi mo ginawa ang mga sasabihin ko sa'yo. Sasama ko ang lola mo at ang mga kaibigan mo. Kaya don't you dare to underestimate the Forbes. You have no idea what we can do. Napalunok siya. Batid niyang totoo ang sinasabi nito. Ito at ang kapatid nito at ang iba pang may-ari ay mayayaman. Si Resplandor ay isang batikang abogado. Si Joseph Asilo naman ay anak ng vice-presidente. Ang sasama niyo. Usal niya rito. Yes. Makakaganti rin ako sa inyong lahat. Mga walang hiya. Nanumbalik na naman ang galit niya. Malinaw na ginigipit siya nito. Ngunit wala siyang magagawa. Ayaw niyang makulong. Lalong ayaw niyang madamay ang lola niyang tahimik ang buhay. Maging ang mga kaibigan niya. Know what? That attitude wouldn't get you anywhere. I don't want to listen to you anymore. Because I still find you pretty annoying. I miss a very important date because of you. That's why I hate you so much. So you might as well just shut up and go to your room. Saan ba yun? Naka-ismid na tanong niya. Doon sa pinanggalingan mo kanina. At ikukulang mo lang ako rito? Yes. At nagbakasyon ng maid ko. You can clean and do laundry. Lumawak ang pagkakangiti nito. Manigas ka. Well, sweetheart, you have no choice. Visit. Why don't you get me a glass of water instead? You're pissing me off. Napawang ang kanyang mga labi. Halata naman na nais lamang nitong lalo siyang mainis. Nakangiti pa rin ito. Lumipat pa ito sa isang couch at itinaas ang paa sa coffee table. Ano tinitingin mo? Move it! Alam nito kung paano makipaglaro. At alam ni Mela na siya ang talunan. Tama ito. Wala siyang choice. At kahit pa na hindi nito ikandado ang mga pinto, ay tiyak naman na hindi siya tatakas kailanman. Maisip pa lamang niya ang lola niyang nasa likod ng malalamig na bakal ng selda ay nangingilabot na siya. Nagtungo na rin siya sa kusina. Madali naman niyang nahanap kung nasan yun. Napakalaki nito at malinis. Mahalata mo rin na bago ang mga kagamitan. Dumiretso siya sa cupboard at maayos rin ang mga gamit doon. Nang makakuha na siya ng tubig, ay nakita niya ang isang salt shaker. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Kinalaw niya ang isang kutsaritang iodized salt sa tubig. Saka dinala iyon kay Julian na ngayon ay prenting nakaslouch sa couch habang nagbabasa ng isang magazine. Thank you, maidservant. Wika pa nito. May pag-uutos pa po ba kayo, naghaharing uri? Sarkastikong tanong niya. Sukat na tawa ito, bagamat hindi sumagot. Ininom na nito ang tubig na may asin. Hindi nito iyon nalunok. Lumobo ang mga pisngi nito at nanlaki ang mga mata. Siya naman ay nakahalokip-kip lang. Ano? Masarap ba? Ibinalik nito lahat sa baso ang nainom na tubig. Tsaka nagkanda samid-samid. Kakalbuhin kitang babae ka! Nanggagaliiting wika nito. Good night! Tinalikuran niya na ito. Hanggang sa makakat siya sa hagdan ay ubo pa rin ito ng ubo. Kaya naman hindi na napigilan pa ni Mela ang mapahalakhak. Masamang masama ang loob ni Mela habang pabalik sa teritoryo. Hindi siya nakatulog sa nagdaang gabi sa dami ng kanyang isipin. At ngayon nga ay kagagaling pa lamang niya sa bahay ng lola niya at nagpaalam siya rito. Hindi niya masabi dito ang totoo dahil tiyak na mag-aalala ito. Sinabi na lamang niyang may misyon siya sa teritoryo. Sanay na ito sa kanya, kaya pinayagan siya nito. Bit-bit niya ang kanyang maliit na bag na naglalaman na ng halos lahat ng kanyang mga damit.
Kakaunti lamang talaga ang kanyang mga damit dahil imbes na ipambili niya ng pansariling kagustuhan ay mas pinipili niyang mag-abot sa kanyang lola sa tuwing sumasahod siya. Nakita na niya si Julian sa gate. Salubong ang mga kilay nito at mukhang kakagising pa lamang. Nakasando, boxer shorts at tsinelas lamang ang suot nito. At saan ka nang galing ha? Sita nito kaagad sa kanya. Nagpaalam sa lola ko. Bakit ba? At sa akin hindi ka nagpaalam? Tulog ka pa eh. Pasok. Inirapan lamang niya ito at pumasok na sa loob ng bahay. Sa susunod, hindi ka na pwedeng umalis ng walang paalam. Naiintindihan mo? Opo, nagaharing uri. Bigla ay nabura ang gatla sa noon nito at misto lang batang napahagikik. Hindi niya alam kung mas gwapo ito kapag galit at seryoso o kapag gano'n nakangiti. Natigilan siya at kailan niya pa naisip na gwapo yun. Pero sa totoo lang, cute naman talaga siya. Asyanong-asyano ang mga mata nito. Bagaman hindi naman singkit, pero kapag umingiti ito, ay bahagyang lumiliit ang mga yon. Matangos rin ang ilong nito. Maganda ang mga labi, kayong manggi ang kutis nito. Pantay na pantay at maganda ang pangangatawan nito. But he was a monster, so no matter how good looking he was, mainit pa rin ang dugo niya rito. Ang bilis ah! What's for breakfast? Suman. Tinalikuran na niya ito at nagtuloy na sa kusina. Wala naman itong naging reklamo sa nakahain. Bagamat inutusan siyang tikman muna niya ang kape bago nito inumin yun. Natawa tuloy siya. Walang asin yan. Naninigurado lang. Hanggang kailan ba ako rito? Don't start on that, please. Masyado pang maaga. Ay kung hindi mo napapansin na mamaga ang braso ko. Kasalanan mo to eh. Dapat lang yan sa'yo, no? Wika niya. Bagamat bahagyang nakonsensya. Noon nga lamang niya nakita ang pasa sa braso nitong bahagyang namamaga. Gawa ng pagkakampas niya rito sa nagdaang gabi. Shhh! Halika. Sabay na tayo. Sige, mauna ka na. Busog pa ako. Kumain ako kanina sa bahay. Magkape ka na lang. Halika. Naupo na nga siya sa tapat nito. Nga pala, kung sasabihin ko sa'yo hindi na ako magrarally at hindi na rin ako magdedemanda, paalisin mo na ba ako? Hindi. Kumagat ito ng suman. May trabaho ako. May trabaho ka rin dito. Ano? Katulong mo? Psst, panay reklamo. Ang daming babae diyang handang ibigay ang lahat para lang sa pwesto na yan. Naitirik niya ang mga mata sa kisame. Talaga nga namang napakalaki ng ego ng lalaking ito. Tipikal na lalaking lumaki sa lugar, nakakadawalang tindi ng makismo. Alam mo ba, na mula pa noong unang panahon, kinailangan ng ipaglaban ng mga babae ang bawat karapatan namin na hindi ibinibigay ng mga taong tulad mo. Ang lola mo, ang babaeng nagsilang sa'yo, lahat yan sila nakaranas ng diskriminasyon sa mga lalaking katulad mo. Wow! Putol nito sa sasabihin pa niya. A sermon about female discrimination from someone who doesn't even obey the law? Ayos! Gusto mo bang ipaalala ko ulit sa'yo kung bakit ka nandito? Hindi yun ang punto ko. Ang sinasabi ko. Yeah, I know. I'm sorry, alright? Ang layo na ng tinakbo ng isip mo. Nasa Magallanes lang ako. Kubaw ka na. Look, what I'm trying to say is that I'm a very attractive male. That's all. Gumisi ito. Well, if you could prove it otherwise, then do it. Kailan ba ako makakauwi? Kapag sigurado na akong hindi ka na naman mababaliw at gagawa ng kung ano-anong kalokohan sa labas. Masama bang mag-rally? Masama bang sabihin ang gusto mo? Paano malalaman ng mali kung ganito lang yung kasimple? Kung wala kang permit, illegal yun. Hindi ko na nga gagawin eh. Yeah, right. Tumayo na ito. Would you mind cleaning up? Thank you. Tuluyan na itong tumalikod. Naiwan siyang nagngingit-ngit. Nauwi sa konklusyon si Mela. Pagkatapos makilala ang ilang mga kaibigan ni Julian na lahat naman ay mababait. Para kay Mela, si Julian ay isang masamang tao. Hindi talaga niya maintindihan kung paano naging kaibigan ni Julian sina Cholo at Jared. Nakapwa palaging nakangiti sa kanya. Ang nobya ng mga ito ay mababait din sa kanya. Tanging si Julian lamang ang kakaiba sa kanila. Hindi ito mabait. Hindi ito thoughtful. Niayaw siya nitong makitang nag-iikot sa teritoryo. Na tila ba isang bakterya na mag-iiwan ng sakit sa lugar. Nang araw na yun, isinama siya nito sa hotel. Doon sila na ng halian sapagkat nasunog niya ang pork chops habang ang loob nun ay hilaw pa. Sinabi naman kasi niya rito hindi siya marunong magluto, ngunit nagpilit pa rin ito. Kaya siya nangangatwiran lang daw siya. Sa huli, ito pa ang may ganang mainis sa kanya. Nainis din naman siya rito. Hindi pa rin kasi niya matanggap na ginawa siya nitong katulong. At sa tuwing inuutusan siya nito ay nababatrip siya. Pakiramdam niya ay sinasayang lang nito ang mahalagang oras niya.
Kung sana lang ay hayaan na lamang siya nito. Mas marami pa sana siyang matutulungan. But she was stuck there. At nasa kami nito ang desisyon kung kailan siya makakabalik sa normal. Wala pa rin siyang maisip na ideya kung paano magagantihan ng lalaki. Hindi kasi siya mapakaling isiping wala man lamang siyang magagawa upang ipamukha ritong hindi siya nito makakaing i-blackmail na walang konsekwensya. Pero matagal pa ang panahon upang mapag-isipan niya yun. Mabuti at hindi ka naiinip dun sa bahay nitong si Jules. Tanong sa kanya ni Faith, ang fiancé ni Jared. Natuklasan niyang dating international model pala ang nobya nito. Nakakainip nga eh. Tugon niya. Kaso alam niya naman na walang magagawa ang katulad ko na kontray ng isang naghaharing uri. Ang lakas ng tawanan ng lahat, maliban kay Julian na nakalukot ang muka. Nag-e-enjoy si Mela na ikipagkwentuhan sa mga kasama nito sa mesa. Samantala, si Julian naman ay tahimik lamang. Maya-maya ay nagring ang cellphone nito. Sinagot nito iyon pagkatapos magpasintabi. Hello? Loisa? How are you, darling? Tumaas ang isang kilay niya. Tumayo ang binata at naglakad palayo habang nakadikit sa tenga nito ang cellphone. Come to think of it, she didn't know anything about the man. Hindi niya alam kung ilang taon na ito, kung ano ang trabaho nito, kung may fiancé na rin ba ito tulad nila Cholo at Bert. Sino bang Loisa na yun? Malamang, nobya niya ito, sapagkat tinawag nitong darling. Sumubo siya ng melon ball. Yung Loisa ba yung girlfriend niya? Direktang tanong niya sa mga bagong kaibigan. We don't know. Ani ni Bert. Maybe. Maybe? Actually, I never asked Julian about it. Ay nako, ang dami-daming chicks niya si Julian. Sabi naman ni Faith. Halos every weekend iba-iba ang kasama rito. But he told me one time, Loisa Encarnacion is his ultimate fantasy. Matagal na siyang may love affair kay Loisa. Ngayon lang nagkatotoo. Casual itong magsalita. Tila hindi lingid sa mga tao na chick boy si Julian. Hindi na niya ipinagtaka pa yun. The man could be charming if he wanted to. Saksi siya kung paano ito makisalamuha sa mga tao at sa mga empleyado sa hotel. Marahil kung sa ibang pagkakataon sila nagkakilala, ay nagka-crush pa siya rito. Teka, Loisa Encarnacion? Di ba artista yun? Yes, sagot ni Faith. Napatango-tango siya. Isang artista sa telenovela ang babae. Ito ang bida sa primetime soap opera na halos 2 taon na sa ere. Alam niya sapagkat palaging nanonood nun ng kanyang lola. Hindi nga lamang niya alam ang takbo ng istorya nun. Basta't ang alam niya lang, bida ang babae roon. Napakaganda ng babaeng yun, lalo na ang mga mata nitong nangungusap. Kaya siguro ito ang ginawang bida sapagkat mukhang kawawa palagi ang mga mata nito. Nobya pala ito ni Julian. Nang magbalik na ang binata sa mesa, ay abot hanggang tenga ang pagkakangiti nito. Guess what? What? Ani Bert. Loisa is coming over. Ang dami na pala siya. Nakadama siya ng iritasyon sa pinapakita nitong kasabikan. Nais niyang mainis sa kanyang sarili. At bakit naman siya maiirita? Pilit na lamang niyang inignora ang nadarama. Mas maganda pang ang naroon ng Loisa na yun. Nang sa ganun ay walang mangungulit sa kanya at mag-uutos ng kung ano-ano. Hindi ka pa ba tapos? Wika sa kanya ni Julian. Mukha ba akong tapos na? Could you eat a little faster? Bakit ba? Hindi ito umimik. Ganun pa man, ay panay ang kuyakoy ng binti. Napatingin tuloy siya sa magkasintahang Bert at Faith. Napailing naman ang babae. Si Bert naman ay sinabihan si Julian. Kami na ang bahala kay Mela, mauna ka na. No, hindi ko pwedeng hayaan itong lokalokang to. Pinandilata na lamang niya ito ng mata. Lalo namang binagalan ni Mela ang pagkain. Bakit pa siya nagmamadali para sa Loisa na yun? Excuse me, hindi lahat ng gusto ni Julian ay gagawin ko, no? Manigas siya. Alright, let's go. Wika nito, nang sa wakas ay maubos niya ang fresh fruit salad. Hinawakan pa nito ang kanyang braso. Teka muna, gutom pa ako. Bert, pakitawag naman yung waiter. Lady, you've had enough. Pati ba ang gusto kong kainin ko kontrolin mo? Sobra ka naman yata. Oo nga naman. Let her eat, Jules. Kami na ang bahala sa kanya. Ani, Faith. Walang nagawa ang binata kundi ang magpabuntong hininga na lamang. Lihim naman siyang nagbubunyi. Ang in-order niya ay yung Caesar salad na may kasama pang presentation. Bakas na ang pagkairita sa mukha ni Julian. Alam kong nananadya ka. Bulong nito sa kanya. Ha? Hindi ko alam sinasabi mo. Yeah, right. Caesar salad after the meal. Seriously? Sa ito yung gusto ko eh. Okay mo ba?
Hindi na ito nagsalita pang muli. Panay na lamang ang pagkuyakoy at pagte-text. Nang matapos na siya ay hindi na siya nito hinayaang umorder pa ulit kahit balak niyang kumain ng ice cream. Malakas talaga siyang kumain pero hindi siya tumataba. Mabilis na lamang siyang nagpaalam sa magnobyo. Nang makasakay sa kotse ni Julian, ay pinatakbo kaagad nito iyon. Wala pa rin itong kibo at tila nasa malayo ang isip. Lihim na lamang siyang napailing. Nang maiparada nito sa tapat ng bahay ang sasakyan, ay nauna na itong pumasok. Call the hotel. Tell them to book a suite. Utos nito sa kanya. Tsaka patakbong umakyat sa hagdan. Tumalima naman siya. Naghintay na lamang siya sa sala. Mahigit kalahating oras si Julian sa itaas at nang bumaba ay bahagya pang nabasa ang buhok nito. Naligo pa ang hudyo at ang bango-bango. Nakangiti ito. Pasipol-sipol pa habang doon nasa sala isinuot ang mga sapatos. How do I look? Tanong nito sa kanya nang matapos ito. Pogi ko, no? Nairita na naman siya. Ngunit dahil ayaw niyang i-entertain ng ganoong saloobin, ay tumango na lamang siya rito at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng isang magazine. Wow! First time Anito. Umalis ka na. Maya-maya na. Wala pa naman siya sa hotel eh. Tatawag siya sa akin pag nandun na siya. Ayaw ko namang isipin niyang masyado akong excited, no? Hindi nga halata eh. Ganyang basang-basa pa yung buhok mo. At masangsang sa ilong ang pinaligo mong pabango. Ikinunot pa niya ang noo. It's Loisa. She's always fresh, kaya dapat fresh din ako. Nangingiti-ngiti pa ito na tila ba may naaalala. Hindi niya na sana ito papansinin, kaya nga lang ay naupo ito sa kanyang tabi. Amuin mo nga ulit ako. Sobra pa talaga yung pabango ko. Lalo pa nitong idinikit ang sarili niya kay Mela. Ano ba? Iritadong submit nito at sabay tinulak siya. Dumikit sa ilong niya ang mabangong amoy nito. Nagsisinungaling lamang siya nang sabihin niyang masangsang iyon sa ilong. Dahil sa totoo lang ay tama lamang ang amoy nito. At kahit na buong araw niyang amoy nito ay walang kaso sa kanya. Gayunpaman, hindi na nito kailangan pang malaman yun. Sige na. Ano ba? Para kang praning. Lumayo ka nga sa akin. Baka masapak pa kita eh. Ang yabang mo talaga. Kala mo naman kaya mo akong sapakin. Sukat inilapit nito ang leeg sa kanya at pilit na pinapaamoy. Kadiri ka. Lumayo ka nga. Natawa si Julian. Tell me, Mela. Do you find me attractive, no? Ew, kapal I bet you do. Dahil sa inis niya ay tumayo na siya. Makakalayo na sana siya, ngunit naging maagap ang kamay nito. Hinigit siya nito papalapit dito. Dahilan upang mawalan siya ng balanse at mapakandong dito. Dumiretso ang braso nito sa kanyang balikat. And you smell wonderful. Napalunok siya. Nakatingin ito sa kanyang mga mata at ang tibok ng puso niya ay mistulang drum na hinahataw ng malakas. Burado na ang ngiti sa mga labi nito, bagkus tumataas baba ang Adam's apple nito. And you're very pretty without even trying. I hope you know that. Wala pa rin siyang masabi. Nanatili lamang siyang nakatingin sa mukha nito. Nako, halikan yata ako nito. Pero bakit parang gusto ko? Ano bang iniisip mo, Mela? Halikan kita? Nag-uuyam na tanong sa kanya ni Julian. Bakit? Sa tingin mo ba gusto kong mahalikan mo? Syempre hindi, no? Tsaka siya tumayo, ngunit sa gulat niya ay hinapit siya nito at mabilis na sinakop ang kanyang mga labi. Huli na nang ma-realize niya ang ginawa nito sa kanya. Nang bitawan nito ang mga labi niya, ay ubod ng lapad itong ngumiti sa kanya. Bastos! Samantala, habang papunta si Julian sa meeting place nila ni Loisa, ay isang video ang kanyang natanggap galing sa hindi niya kilalang tao. Nang i-open niya ang video, ay isa pala itong iskandal. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makilala kung sino ang nasa video. Walang iba kundi si Loisa at ang co-actor nito. Naibato na lamang niya ang kanyang cellphone at bumalik ng hotel. Nadatnan niyang tulog na si Mela. Oh, bakit ka bumalik? Tanong nito sa kanya. Nothing. Kinabukasan, nagulat pa si Mela nang sabihin sa kanya ni Julian na pwede na siyang umuwi at hindi na sila nito ipapakulong. Sa labis na tuwa niya, ay nayakap na lamang niya ang binata. Mabilis na lumipas ang mga araw. Balik sa pagrarally si Mela. Ang akala niya ay magagalit ulit sa kanya si Julian. Ngunit hinayaan na lamang siya nito. Labis siyang nagpasalamat sa lalaki at masaya siya dahil na-realize nito na hindi masama ang kanilang ipinaglalaban. Nang magkaayos silang dalawa ay unti-unti naman siyang napapalapit sa binata at alam niya sa kanyang sarili na mahal na niya ito.
Kinagabihan ay dumalaw ito sa kanya. May dala itong 3 pulang rosas. Huwag mo sabihin sa akin niligawan mo ako Biro niya kay Julian. Kahit na ang totoo, ay alam niya talagang akyat ito ng ligaw sa kanya. Paano kung sasabihin ko sa iyong oo? Payag ka ba? Oo naman. Tsaka ayaw ko nang magpakipot pa. Mahirap na maunahan pa ako ng iba. I love you, Mela. Will you marry me? Diretsahan itong tanong sa kanya. Yes, Julian. I will marry you. Sa gulat niya, ay mabilis nitong inangkin ng kanyang mga labi na kaagad naman niyang tinugon. Pagkalipas ng 1 taon, ay masaya silang kinasal at syempre, imbitado ang lahat ng mga taga-teritoryo. Hindi niya akalain na ang dati niyang kinaiinisan na lalaki ay siya pala niyang magiging asawa. Sadyang mapagbiro nga talaga ang tadhana.